Magandang umaga po sa inyong lahat. Amen. Amen. So, it's a joy to be here at nais kong batiin po kayo ng happy 8th year anniversary. Amen. Mula po sa Puji Assembly of God Church, sa inyong Mother Church, kasama po ng ating mga outreaches. Kami po ay nakikigalak sa inyo at nakikisaya, nakikiniwang, nakikiselebrate sa inyo sapagkat yung anniversary po ay minsan lang sa isang taon. Kasi imagine, hindi natin halos minsan may imagine ulitin ko ulit na naka-8 taon na pala kayo dito po sa Puji Yusida. Amen. To God be the glory. Amen. 8 taon na. Yung 8 taon ay hindi po madali. Pero salamat po sa biyaya ni Lord. Nandito pa kayo, nakatayo. At ito po'y himala ng Diyos. Amen. Praise God. Yung inyo pong tema, ano nga? Be fruitful and multiply. Ay, nawala na. Okay. Tanggal na. Okay. Praise God. Amen. So, sana po hindi po bulaklak lang, kundi may bunga. Amen? Yun. So, masaya, maganda naman yung bulaklak. Pero gusto po natin, hindi lang bulaklak, gusto po natin may bunga. Amen. Praise God. So, yung team po ninyo, be fruitful and multiply. Hindi ba kayo natatakot sa team ninyo? Kasi ako natatakot eh. Tama ba? Oh, sino sa inyo ang takot manganak ng marami? Oh, takot kayo, di ba? Oh, kaya ang iba sa inyo hanggang ngayon, isa pa lang o dalawa. Yung iba wala pa. Yung iba nakontento na sa aso at sa pusa. Tama ba? O kasi minsan, pag sinabi mo manganak, responsibilidad yan. Tama ba? Pag sinabi mong padamihin mo, i-multiply, magastos yan. Tama ba? Pero kung mathematics mo ay divine, ang mathematics mo ay mathematics ng Diyos, okay, bawat dagdag na anak, malaki din makukuha mo bawat quarter. Tama ba? Ay sa City Hall, malaki makukuha mo, di ba? Pero higit sa lahat sa huli, pag yan ay graduate at sa huli yan po ay nagtatrabaho, ay ibig sabihin ay malaking blessing siya. Tama? At higit sa lahat, pag magsabi kang be fruitful and multiply, hindi ka na natatakot maging lola, Pastor Marce. Oo, tama? Hindi ka natatakot magiging lolo, Pastor Edgar. Tama? So, ibig sabihin yan, handa na kayo ng apostolic ministry ninyo. So, pag ang mother church ninyo ay mag-multiply, handa na kayo maging mother church. Tama ba? Ibig sabihin, handa na kayo magbabuntes. Tama? Handa na kayo mabago yung figura ninyo, mawala yung kasiksihan ninyo, at minsan mawala yung kagandahan, yung pagka-arte ninyo mawawala yan. Dahil ang bag ninyo na Louis Vuitton, ang laman yan ay mga didi, diaper, at kung ano-ano na, at mawala yung pagkasusyang ninyo, handa na kayo mag-lusyang kung kinakailangan. Tama ba? Handa na rin kayo magpuyat, handa na rin kayo mag-take ng responsibility. Kuminsan, kaya sabi ko, hindi kaya sila natatakot nito. Kasi ako nung pagbasa ko, natakot po ako. Okay? Magaman, in reality, lolo na po ako ngayon. Okay? Praise God, dahil may apo na po ako. Pero maliban po sa pagka-lulo ko sa family, ay lulo na rin po yung Puji Assembly of God Church. Okay? Halimbawa po, nagpadala po tayo ng pastor doon po sa Tuyukawa. At yung Tuyukawa outreach ay naitatag po. Pero yung Tuyukawa ay nagkaroon na rin ng daughter church sa Mamatso. Pagkatapos po nito, mamaya-maya tatag po kami kaagad doon. Dahil anniversary din nila sa Mamatso. Okay? The same day ngayon. At pagkatapos, okay, nag-daughter church pa sila sa Kamagore. So, ibig sabihin, dalawa na yung kanilang daughter church. So, kaya Lolo Church kami. Sabihin natin Lolo Church. Okay? Yun. At pagkatapos sa linggo, okay, tapos ng service sa Puji, natagpo po kami sa Sintagaya dahil anniversary din nila. At pagkatapos, ilang oras, tatagpo kami sa Tokyo AOG, anniversary din nila. So, di ba nakakatakot yung Lolo Church? Okay? At the same time, okay, yung mga leaders sa Puji, wala na doon. Bakit? Doon na sila kung saan-saan na sila mga outreaches. Nagigits ninyo? Kaya ang tanong ko, hindi ba kayo natatakot? Ako po natatakot. Pero po, exciting po maging lolo. Exciting po ang mag-multiply. Amen? At yan ang nais kong talakayin. Pwede ba tumayo tayo lahat? Okay? Basahin po natin yung verses ninyo. Diyan sa program, may dalawa kayong verses. Yung isa po ay Genesis 1:28 at yung isa naman po ay John 15:16. Basahin po natin. Okay. Kaya nyo basahin? Okay. Okay, let's read po. Genesis 1:28. Did God bless them? And God said to them, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it,
have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the ground. John 15:16, you did not choose me, but I have chosen you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in my name, He may give you. Let's pray. Father God, thank you for your word today. Thank you, Lord, for the Great Commission. Thank you, Lord, for the command from the beginning. Thank you for the blessings, Lord. And today we claim it, Lord, not only for Adam and Eve, but also, Lord, for Puji Yusida Outreach, Lord. We claim these blessings, Lord, today. So be it, Lord, in this church. In Jesus' name. Amen. 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 Bago ka umupo, sabihin mo, maging handa, magpakarami ka. Amen. O sige, umupo na po tayo. Praise God. Hallelujah. Amen. So from the beginning, God's blessing has always been about fruitfulness and multiplication. And even Jesus confirmed this when He chose us to bear lasting fruit. Sabi niya, hindi lang mamunga, kundi yung bunga natin manatili po. It's not enough to have fruit because we are called to multiply it also. Multiplication is about increase, it is about growth, it is about expansion. God never intended these people to remain small or stagnant. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka nilalang ni Lord para maging stagnant. Nilalang tayo ni Lord para mamunga at mag-multiply. Amen. So, Genesis 1:28, tinatawag po natin ito, the creation mandate. Ito po isang mandate para magpakarami. At yung pagpakarami ay blessings. Lagi ko nga sinasabi, pag maganda ang lahi mo, magpakarami. Pero kung bagumpado ka, mahihiya ka naman. Tama ba? So sana po ay maganda yung lahi natin, paramihin po natin. Lalo po, kung ikaw binago ng Diyos, paramihin po natin. At tinatawag ko ito na blessings. Kasi God started with this verse, sabi niya, and God blessed them, saying, be fruitful and multiply. So, it's a command, but it's also a blessings. Creation blessings po yan. The verse begins with God's blessing humanity and giving them their purpose. And the command is, be fruitful and multiply. It simply means to procreate and expand the human family. So, ito po ay mandate para magparami po, okay, ng pamilya. Ang purpose ni Lord, this mandate was given to humanity as image bearers of God, establishing their role as responsible rulers and caretakers of creation. Nasabi ni Lord, have dominion over it. So mahalaga po, mga kapatid, na hindi lang magparami yung churches, magparami din tayo ng pamilya. Pwede ba magsabi ng amin yung willing magparami ng pamilya? Amen? Sana po. Salamat sa mga hindi takot. Okay? Sino po ang may anak dito? Pataas ang kamay. Salamat sa hindi takot. Okay? Doon sa mga wala pa, hinahamon ko kayo. Okay? At mamaya-maya manalangin po tayo. Amen? Na tayo po ay magpakarami. Praise God. Now, ito naman pong John 15:16 ay tinatawag po natin discipleship mandate. Sabihin na natin yan, discipleship mandate. Okay? So, kung may mandate na magpakarami sa family, may mandate din na magpakarami po tayo ng disipulo, mga kapatid. Ito po ay yung tinatawag na bearing fruit. Okay? Instruct them to bear fruit that it may last and that their fruitfulness is a result of abiding in Jesus as the true vine. At kailangan po, may dependence po tayo kay Jesus Christ. Kasi sabi niya, apart from me, you can do nothing. So, isa pa lang yun. Okay? So, habang dumadami po yan, mamaya, okay, sana po ay mag-ising tayo lahat. Okay? Ang purpose, this spiritual fruitfulness is evidenced by love, joy, and peace, and the multiplication of disciples for God's glory. Hallelujah. Amen. So, dalawa po yung mandate, family mandate natin, ang discipleship mandate po natin. Sabi po ni Jared Pickney, sabi niya, multiplication and the Great Commission is a reflection of God's heart. Can you say amen to that? Amen.
Ito po ay nagpapakita kung anong puso ng Diyos. Na sa puso ng Diyos, nalulugod ang Diyos, makalapit na. Natutuwa ang Diyos na dumami tayo. So either yan po by creation, Living Family, o kaya by discipleship, Great Commission, na tayo po ay nagkakaroon ng bunga sa pananampalataya. Yan po ang inaasahan ng Diyos sa atin. Yan po ang puso ng Diyos. Yan po ang naisin. Yan po ang pananaw. Yan po ang vision ng Diyos na hindi ikaw lang hanggang tumanda ka at tapos mamatay at wala na. Ang naisin ni Lord ay magpatuloy ang iyong lahi. Nagigits ninyo? So every time may pinapanganak, simple lang ibig sabihin yan. Ang sabihin ni Lord ay ganito, yes, ayaw mong wakasan ang humanity. Gusto mo magpatuloy. Nagigits niyo? And every time na mayroong kang bunga sa iyong pananampalataya, ang ibig sabihin ni Lord, ayaw kong mamatay ang church. At gusto ko ito'y magpatuloy. Hanggang ako'y muling bumalik. Sapagkat pagdating sa langit, nais niya magkaroon ng spiritual family in heaven where we have a Father in heaven and will be with Him forever and ever. This is the greatest family. This is the biggest family, the family of God. Hallelujah. Palapakan po natin si Lord. Amen. So, lahat po ng pamilya natin dito hindi perfect. But someday, there will be a perfect family and that family will be in heaven. Amen? So, this fruitfulness is about character and impact. So, ibig sabihin, when we talk about fruitfulness, mamunga po tayo, okay, makikita po yan sa ating pong ugali, sa ating pong kabaitan. At yung kabaitan mo, yung pagbabago, may impact po sa iba. Tama ba? Hindi mo yung katabi mo. Mabait ba yan? Sige nga. Okay. Oh, mabait naman, no? Okay, tama ba? Okay. Now, yung kabaitan niyan, dapat mamunga po yan. Amen? Your life should reflect God's presence in the way you love, the way you forgive, the way you serve. At ito po ay bunga. That's why nagdi-describe po ang Bible ng bunga ng Espiritu ng Diyos. Okay? At yung kabaitan na yan, tulad ng pag-ibig, pagpapasensya, okay, pagpapatawad, yan po ay bunga ng Espiritu ng Diyos. So, soul winning also is about spiritual fruitfulness. Fruitfulness in discipleship will surely impact us today and the next generation. Mamumunga po yan. Ito po nakikita ko sa pamumunga. Number one, fruits begins inside before it shows outside. Nag-uumpisa po sa loob bago po makikita sa labas. Mga kapatid, ang pagbabago nagmumula sa kalooban. Ang pagbabago nagmumula sa ating puso. Pag naayos po ang loob natin, makikita po sa labas. Ini-explain niya ni Jesus sa kanyang sinasabi na ang bunga po, makikilala niyo sila sa pamagitan ng kanilang mga bunga. That's why nakikita po natin yan na nasa loob po. That's why sa Galatians chapter 5, it talk about the character also and the fruit of the Spirit. And in John 15, it talks about the blessings of reproducing after our own kind. Itong sinasabi ko, pag sinabing bunga, you reproduce after your own kind. Halimbawa po, okay, ang Christian, namumunga ng Christian. Tama ba? Ang leader, namumunga ng leader. Ang pastor, mamumunga ng pastor. Ang cell group, mamumunga ng cell group. Ang church, siyempre namumunga ng church. Tama ba? You reproduce after your own kind. At kailangan po makita po natin yan. And kinukonceive mo yan, nagmumula sa puso. And someday, makikita po natin sa reality. Determine the roots, determines the fruits. Tama ba? Kung minsan nakikita natin, akala tuwang-tuwa tayo sa bunga ng isang puno. Pero kung anumang bunga mayroon ng isang puno, nagagaling yun doon sa ugat. Kung wala pong ugat, kung patay ang ugat, kung putol ang ugat, hindi yan namumunga. In fact, pag maputol ang ugat, makikita mo, isang araw, malalanta po, okay, yung dulo. Kikita nyo at naalala nyo yung kwento ng bagong at saka unggoy, okay? At nung huli, namili sila, yung unggoy, pinili niya yung dulo kasi may bunga. Ang hindi niya alam, pag walang ugat, mamamatay din yun.
Pero yung kung ang pinili niya, yung puno. Pero isang araw, mamumunga po yan. Hallelujah. Amen? So kung tama po yung puso natin, kung may Kristo po ang puso natin, talagang balang araw mamumunga at mamumunga po, okay, si Jesus sa buhay natin. Hallelujah! Amen? Pero kung halimbawa, malamuti lang ang pagkakristyano mo, walang ugat kay Kristo, hindi po yan nakaugat sa salita ng Diyos, balang araw, yan po ay malalanta, walang bungang makikita. Kung may bunga man, baka bungang araw lang yan, mga kapatid. At kailangan natin totoong bunga kay Kristo. Amen? Like literacy, fruit shows in changed lives. Yung pagbabago. The disciples in Acts did not just preach sermon, they touched people's lives. Thousands were baptized, and some were sick, were healed, and even communities were transformed, okay, because of our Lord Jesus Christ. Yan po ay bunga. Mga kapatid, ang pagbabago sa buhay natin, hindi mo maitatago. Yung pagbabago po ay nakikita. At yung pagbabago na yan, kahit sa pamilya natin, sa tahanan, nakikita. Ang unang makakapansin, yung kasama po natin sa buhay. Tama o ba? Dahil kung hindi po, yung pagkakristyano natin ampaw. Yung pagkakristyano natin sa salita lang. Kaya may kristyano minsan sa labi, pero hindi po minsan sa totoo. Kaya tinatawag po natin yan kung minsan na Kristiyano po kung minsan sa panlabas, pero yung loob po ay hindi. Pero mga kapatid, kung tunay na si Kristo ang tinanggap mo sa buhay mo, yung pagkakristyano mo totoo, makikita sa buhay mo. Magdadala po yan ng pagbabago, mga kapatid. Amen? At yung pagbabago yan, makikita ng iba, makikita ng pamilya mo, at masasabi nila, hindi relihiyon ang natanggap mo. Si Kristo ang tinanggap mo sa buhay mo. Hallelujah! Nagdadala po ito ng pagbabago. At obvious yung pagbabago yan. Very observable yan. Hindi mo matatago yan. Remember ako noon, sa Kalibo ang nagpastor for 20 years bago pumunta dito ng Japan. At tapos may isa kong student nag-aral ng nursing sa CPU doon po sa Iloilo. And after 4 years, bumalik po siya sa Aklan at nag-testimony siya. Nagulat ako sa testimony niya. Ano ba ang testimony niya? Salamat kay Lord. 4 years, kasi at that time, grabe po yung persecution sa mga born again. At tapos sabi niya, 4 years, salamat. Hindi nila nalaman na ako'y born again. Kaya nakauwi ako ngayon na ako po ay matagumpay at may ngiti dahil hindi nila alam na Christian ako. Alam mo, tuwang-tuwa siya, pero sa puso ko, nagulat po ako. Tama ba? Yung pagkakristyano mo, hindi tinatago. Hello! Yung pagkakristyano po, dapat nakita. Amen? Dahil wala kang dapat ikahiya. Dahil kung totoo, yung Kristo, totoo po na tinanggap mo ang salita ng Diyos sa puso mo, hindi mo yan matatago. Yung pagbabago po, nakikita. Yung pagbabago po, halata. Yung pagbabago po, nakakahawa. Yung pagbabago po, ay nagdadala po yan ang pagbabago din sa buhay ng iba. Hallelujah! Nung tinanggap mo si Kristo, hindi reliyon ang tinanggap mo. Bagong buhay po yan. Sabi po ng salita ng Diyos, ang sino mang nasa kay Kristo, lahat ng luma, lumipas na. Lahat po naging bago. Hallelujah! Change heart po yan. Sabi po ni Lord, I will give you a new heart and a new spirit. I will remove a heart of stone. Yung hard part ng buhay natin. So that you can obey my decrees. At salamat po kay Lord, He is in the business of changing people. Hanggang ngayon po, hindi nagbabago ang Diyos. Ang Diyos po natin ay buhay, makapangyarihan. Amen? Hanggang ngayon, nagbabago pa rin po siya ng buhay. At alam ko, marami po sa inyo binago. At alam ko po na hindi po itigil yan. Patuloy niya, babaguhin po tayo, mga kapatid. Hallelujah. Amen? Letter D, fruits that last comes from Jesus. Sabi ni Jesus, apart from me, you can do nothing. Amen? So, wala po tayong magagawa kung wala si Jesus. Pwede ka mamuhay nang wala si Jesus, pero at the end, makikita mo, your life is empty without Jesus. We need Jesus. Hallelujah. We need Jesus. Sabihin nga natin yan, we need Jesus. Amen? Now, pwede naman na wala kang church, pero empty po yung buhay natin pag wala pong church. You are not designed for that. We are not created for that.
We are created not to be a loner. We are created to have fellowship with somebody. Ang kailangan po malaman po natin yan. Hindi po ikaw hayop na may kaluluwa pero walang spirito. Ang tao po ay may spirito. Amen? At dahil may spirito ka, yan po ay kailangan po ng connection sa divine being. At yung connection natin, yan ang nagbibigay ng satisfaction sa iyo. Kung wala po yan, empty po ang buhay natin, mga kapatid. Amen? Empty po ang buhay natin. Nung isang gabi, mayroon po kaming ka-dinner, kasama po yung asawa ko. At tapos sabi, Pastor, maraming oras, panahon ang nasayang sa buhay ko. Kasi nag-church na ako noon, pero tumigil ako. Sabi ganon, Pastor, sana kung pinulit at kinulit mo lang ako, hindi sana nasana yung maraming taon sa buhay ko. Sabi ko, kung pinilit siguro kita, hindi ka maging effective. Kasi kung pinilit kita, hindi pa siguro hindi yung puso mo. And besides that time, hindi ko masabay-sabay ang lahat dahil marami nag-request na Bible study, marami din nag-request na sila po ay paliwanagan ng salita ng Diyos. Kaya sabi ko, inuna ko yung mga ready na. Pero kung ngayon man nangyari yan, hindi nagkamali ang Diyos dahil hindi pa huli ang lahat. Dahil bibigay pa rin ang pagkakataon ang Diyos para sa iyo. Ngayon, kung noon, baka siguro, hindi lang tayo magkaintindihan. Baka sa uli, kung kinulit kita, baka magalit ka lang. Pero sabi ko, ngayon, tingnan mo ang nangyari. Ikaw na namimilit. Ikaw na yung gustong gusto. Kahit ikaw imitahan o hindi, ikaw na pupunta. Kahit dalawin kita o hindi, ikaw nang susugod sa church. Bakit? Handang-handa na ang puso mo. At yan po inaantay ng Diyos na tayo po ay handang-handa na para mamunga sa Kanya. Amen? Praise God. Sino handa na dyan? Amen? So, hindi ka na nagpapapilit. Ikaw nang kukusa. Tama? Ikaw nang hahanap. At thank God, sa sino man naghahanap ng Diyos, hindi ka mabibigo. Hallelujah. Sapagkat sa lahat na naghahanap ng Diyos, siya po ay matatagpuan natin, mga kapatid. Hallelujah! At kung siya'y matagpuan mo, yan mag-uumpisa yung spiritual journey mo. Babaguhin ni Lord, aayusin ni Lord ang buhay mo, mga kapatid. Hallelujah! Alam mo, isang tao sa Bible na ina-appreciate ko yung kwento ay si Joseph. Kasi imagine bunso siya, hindi sa bunso, pangalawa sa bunso. Pero pinagsilusan siya ng mga kapatid hanggang siya'y sinaktan. At nung huli, tinapon ko siya sa bangin, okay, o sa balon. At pagkatapos nung huli ay pag-isipan nila na ibinta na lang para mapagpirahan siya. Bininta siya. At binili siya ng mga merchant, Egyptian merchant, mga negosyante, okay? Hindi naman siguro yon mga contractor, no? At hindi rin talaga DPWH, sigurado ko. Hindi rin siguro mga congressman yon, kundi mga negosyante talaga yung bumili. At that's why yung pinili ay dinala po sila doon sa Egypt. At nung doon na sa Egypt ay na-employ po siya kay Potiphar. Pero yung asawa ni Potiphar nagkagusto at talagang hindi niya makuha-kuha. Nung hindi makuha ay pinakatangan siya, nakulong siya ulit doon. Tapos, hindi maganda po yung karanasan niya. Pero later on, alam mo, mga kapatid, listen to this. Kahit sino man ang mang-api sa iyo, kahit sino man sa huli ang mag-misunderstood sa iyo, at sino man sa huli ang mainggit sa iyo, mga kapatid, kung tama yung puso mo, sa kulungan ka o sa labas, pagpapalain ka ng Diyos. Hallelujah. Amen? Amen? Hindi ka iiwan ng Diyos. Pagkasama mo ang Diyos, magtatagumpay ka pa rin. So, anong nangyari? Sabi sa Bible, God was with Joseph kahit sa kulungan siya. At ano nangyari nung huli? Nagbaliktad po ang lahat. At siya po ay ginawa po na governor of Egypt. Egypt that time is the, sabihin na natin na sila po yung pinaka-strongest empire sa panahon nila. Parang United States of America ngayong panahon natin. So yung Egypt ganun kalakas. Kasi imagine si Joseph second in command. Tama ba? At nung huli si Joseph ay nagkapamilya, nagkaasawa. At nung nagkaasawa siya, ay nagkaroon siya ng dalawang anak. At sa Genesis 41, ito po ang sinasabi. In verse 51, okay, Joseph named his firstborn Manasseh and said, "It is because God has made me forget all my trouble and my father's household." Verse 52, then the second son he named Ephraim and said, "It is because God has made me fruitful in the land of my suffering." So, yung unang anak niya, ang ibig sabihin po ng Manasseh is
forgetful. Paano po makalimot? Kailangan ba natin yan? Mayroon ba kayong karanasan na dapat nyo makalimutan na sa buhay? Dahil kung hindi ka mag-move on, hindi ka makakalis yan. Amen? Kaya kay Joseph, para makipagkatotohanan sa buhay, pinangalan niya sa anak niya. Ang una, o kay panganay, Manasi. Because making to forget na kahit sa ayaw ko sa gusto, may mga bagay ako, may karanasan ako, may pangyayari, kailangan kong kalimutan, kailangan kong mag-move on. Yun po ang panganay. Yung pangalawa pong anak niya, ang pangalan ay, ano? Ephraim. Anong ibig sabihin ng Ephraim? Fruitful. Sabi niya ganito, because God has made me fruitful even in the land of my affliction. Hallelujah. Amen? Kahit doon po sa lupain na grabe po yung naranasan niyang pang-api, pagkukulong, paratang sa kanya. Sabi na doon, pero pinapala pa rin siya ng Diyos na siya po ay naging fruitful. Kaya ang pangalan niya ay Ephraim. Ngayong hapon o ngayong umaga, hapon na ba? Okay. Tanghali na. May mga bagay tayo sa buhay na kailangan kalimutan mo. At pangalawa, may mga bagay na kailangan i-anticipate natin na blessings ni Lord para sa atin. At sa anak, pinangalan po yun ni Joseph, Ephraim. Sa gitna ng aking affliction, ako po ay pinagpala ng Diyos. Hallelujah. Amen? Pwede ba yan? Ikaw ba na doon sa testimony mo? Na kahit may naranasan kang hindi maganda, pero ang dalangin ko sa huling bahagi ng buhay mo ay maranasan mo ang katapatan at pagpapala ng Diyos. Hallelujah. Amen. Ba't napunta kami dito sa Manasi? Hindi rin dahil sa magandang kwento. Napunta kami dito dahil may suliranin din. Kanina pa inaanap ko si Maria, wala dito. Pero si Maria ang dahilan bakit napunta kami dito. Pero sa gitna po ng sad story, mayroon pong godly story. Mayroon pong new story. Mayroon pong divine history. At mayroon pong success story, mga kapatid. Dahil yun po ang naging daan na kami po nakapunta dito sa Pujiyo sila. At ngayon, hindi lang po siya, kayo ay narito ngayon bilang bunga ng himala ng Diyos. Hallelujah. So, kung hindi po natin i-anticipate yan, mga kapatid, mababaon tayo doon sa affliction natin. Matatali tayo doon. Hindi na tayo makaalis. At ang iba, ang solusyon nila, mag-suicide na lang sila. That is the most cowardly decision na gagawin mo. Isang kaduwagan ang mag-suicide. Isang kasalanan sa Diyos ang mag-suicide. Isa po yung desisyon na napakamali kailanman. Mga kapatid, hindi yan ang solusyon. Ang solusyon ay may pag-asa tayo sa Diyos. May liwanag. There is hope in Jesus. Hallelujah. Kaya niyang baguhin ang lahat. Ano man yung kalagayan mo, ano man yung naranasan mo, God can make all things beautiful in His time. Hallelujah. For with God, nothing is impossible. Hallelujah. He can change your life. He can change your future. He can change your destiny. Because God is a God of miracle. If you believe, you shall receive. For nothing is impossible with God. Hallelujah. Amen? Kailangan lang po manalig tayo sa Kanya. Kailangan lang po humawak tayo sa Kanya. And when we do that, then we will experience the power of God. And we'll experience the transforming miracle of God. At kung makita po natin yan, then mga kapatid, your life will never be the same again. Hallelujah. Palapakan po natin si Lord. May pag-asa po tayo kay Lord. Mayroon po tayong kinabukasan kay Lord. At mayroon po tayong himala kay Lord, mga kapatid. Amen. Ang dalangin ko na lahat po kayo ay gamitin ni Lord
at lahat po kayo ay i-forward ni Lord para itong vision niya at purpose sa buhay niyo mangyari, mga kapatid. Number 2, multiplication is about reproduction and legacy. God does not just want you to bear fruit for yourself. He wants you to multiply it into others so the blessings continues for generation. Amen. Okay, maganda po yan, mga kapatid. At sabi ko nga kanina, si Ephraim po ay isang halimbawa dyan at pinagpala po siya ni Lord, mga kapatid. Even Paul multiplied his faith by mentoring Timothy and also Titus. He did not just keep the gospel for himself, but he trained others to continue the work. Hallelujah. The multiplication is not just about bigger crowds, but deeper discipleship. The early church multiplied in quantity and also in quality and in ministry, even in generosity. Nag-multiply po sila. Kahit yung New Testament church, ayon po sa Acts 9:31. Okay, can you read with me? Okay. Sige pa po. Sige pa po. Yan. Okay, let's read. Then the churches called Judea, Galilee, and Samaria had peace and were edified. And walking in the fear and in the comfort of the Holy Spirit, they were multiplied. Praise God! So hindi lang po nagkaroon ng churches doon po sa Judea, doon sa Galilee, doon sa Samaria, at sabi riyan, nag-multiply yung mga churches na yon. Palampakan natin si Lord. Amen? Praise God! So hindi ka lang mamunga sa anumang ginagawa mo. Hindi ka lang mamunga sa anumang ministry. Hindi ka lang mamunga as a family. Hindi ka lang mamunga, okay, sa atin pong mga churches. Ang prayer ko, mag-multiply po ito, mga kapatid. Yung pag-multiply, mas mabilis doon sa addition. Okay, kung pwedeng dumagdag, pero pag mag-multiply, mabilis po ang pagdami, mga kapatid. At hindi lang po ang churches na plant, ang churches nag-multiply. Pastor Alan, okay, yung church planting is one thing, pero yung multiplication is another thing, mga kapatid. Kung ikaw mga anak, may addition. Pero pag yung anak mo nanganak, multiplication na po yan, mga kapatid. Tama ko ba? Yung mga apo, mas mabilis po, mga kapatid. Second, third generation na po yan. So, makita po natin dito na yung churches na kanilang tinanim, hindi lang lumago, kundi yung churches na tinanim, yun po ay nag-multiply. Ang dalangin ko po, dito po sa Puji Yosida, ay hindi lang kayo madagdagan ng Daughter Church, mag-multiply po kayo, mga kapatid. Amen? Ang dami pa pong city dito po sa Yamanasi na wala pong mga churches na kailangan pong maabot po ninyo. Pero mangyari po ang multiplication when there is sacrifice. Sabihin natin sacrifice. One more time. May sacrifice po. Hindi po mangyayari kung walang sacrifice. Dahil kung walang sacrifice, hindi po kayo dadami. Tama ko ba? Oo. So, minsan, kaya sabi ko nga kanina, hindi kayo natatakot sa Pastor Mercy ng team nila. Oo, kasi pag sinabi mo mag-multiply, talagang may sacrifice. Isip-isip ko lang, okay. Kahapon, takbo kami doon sa Yokohama. Tingnan mo yung boses ko. Pagkatapos, umabol kami ng takbo sa Puji kagabi, may meeting kami. Pagkatapos dito kami, tatakbo pa kami doon sa Hamamatsu. Pagkatapos sa Hamamatsu, may isa pa kami pupuntahan mamayang gabi. Kasi may paano mo tatakbuin yan. May sacrifice po, tama mo ba? O, iniisip-isip ko lang, kahit yung ETC ko lang, at saka yung gasolina ko, sasakyan ko, ay maabot minsan ng 20 lapad sa isang buwan. Minsan po, 16 lapad. Mura, bababa na po yung 16 lapad sa isang buwan. ETC lang at gasolina yun. Nagigis ninyo? Sa isang outlets lang noon, pupunta po kami sa Furukawa, 2 lapad yung isang sasakyan. So kung 5 Sundays, isang buwan, 10 lapad yun. Nagigis ninyo? Ng linggo. Pag Friday, pupunta pa doon ng pastor, another 10 lapad, 20 lapad. 20 lapad isang outlets monthly. Nagigis ninyo? Kung may 10 kang outlets, ilan yun? 2. Ilang lapad yun? 200 lapad yun. Kasi isang sasakyan lang yun. Kung 2 pa kayo, kung mag-3 pa, we're just talking about 1 car. ETC lang yun. Kakain ka pa, babawag ka pa. Nagigits ninyo?
Just think about that kung paano po. Hindi mangyayari yan kung walang sacrifice. Kung ang churches hindi willing na mag-sacrifice, hindi kayo makamultiply kailanman. Kung ikaw manganak, may sacrifice yan. Tama o ba? Pag bubuntis lang, isacrifice mo yung kasiksihan mo. Isacrifice mo yung trabaho mo. Isacrifice mo yung sweldo mo. Tama o ba? Pag lumabas na yan, sacrifice mo ang pitaka mo. Tama o ba? Kung nandyan ay gising na yan, isacrifice mo ang tulong mo. Yung pamamasyal mo. Isacrifice mo ang marami yung sarili mo. Hindi ka makakapanganak kung walang sakripisyo, mga kapatid. Kaya kung nandyan na yan, aba, kailangan mong gumising every 2 hours. Kailangan mong magpadidi every 2 hours. Lumaki ng konti. Kailangan mong maging pasensyoso dahil napapasaway na yung bata. Pag nagdadala ka na yan, matuto nang sumagot-sagot sa iyo yan. Unatin mo na yung pasensya mo. Kahit nagagalit ka din, kikimpi ka na ngayon. Hindi po madali para maging magulang. At minsan, paglolo ka na, paglaro-laruan ka na lang yan. At minsan, lukulukuhin ka na lang para humingi sa'yo pasalubong, mga regalo, tama o ba? Alam mo naman yun, na ikaw minsan niluloko nila. Minsan, nasa gwapo-gwapo talaga ng lolo ko, pero hihingi yan. Alam mo naman yun, tama o ba? Pero dapat handa talaga yung puso mo, mga kapatid. Ang katotohanan ay ganito lang. Kung gusto nyo mag-multiply, willing ka talaga mag-sacrifice. Hindi kayo pwedeng maging mother church at maging lolo church kung hindi kayo willing mag-sacrifice. Kailangan po may mag-sacrifice. Okay? Yang isda, inagay ko dyan. Bakit? Kung wala makain ng tao, sabi ni Jesus, mayroon ba ditong isda? Mayroon ba ditong? Sino ang mayroon? Anong mayroon? Pero yung boy lumapit kay Jesus. Mayroon ako ditong 2 isda, may 5 tinapay. Pagkain niya yon. Pero sinacrifice niya para ibigay kay Jesus. Pero yung nasa kamay ni Jesus, yung 2 at 5, nag-multiply. At nakakain ng 5,000. Hallelujah! Amen! Whatever you have, kung minsan yung missions offering ninyo, yung tithes and offering ninyo, kung minsan konti lang yan. Pero pag ibigay natin sa gawain ng Diyos, di mo alam someday, God will multiply it. Hallelujah. And God will bless you in return. Whatever you put in the hands of God, at anumang nariyan, anumang mayroon sa kamay mo, God will multiply it. God will bless it. At so, magugulat ka na lang na ang iyong naitulong, marami na pala ang naligtas. Marami na pala ang narating. Marami na palang na-disciples. And I'm so excited someday. Na hindi lang tayo dito sa Japan maka-reach out. Ang iba sa inyo someday, mapapadala po ni Pastora Mercy doon po sa Russia. Doon po sa Iran. Doon po sa Iraq. Doon po. Saan? Hindi ko pa masabi kung saan someday. Pero ang plano ni Lord ay hindi ka lang pang local Christian. Ang plano ni Lord, pang global Christian ka rin. Hallelujah! Amen? Praise God! But be willing to sacrifice, mga kapatid. And when we do that, pagpapalain ni Lord ang anumang gagawin po natin, mga kapatid. Number 3, and lastly, ay salamat, Pastor, makakakain rin tayo. I understand, okay? Number 3, fruitfulness without multiplication is incomplete. Tama ba? Kung ikaw po mamumunga, pero hindi ka mag-multiply, hindi po kompleto yan. Incomplete. Just imagine, a mango tree that bears 1 fruit and stop there. Ano mangyari? May mangga ka, may bunga, tuwang-tuwa ka may bunga, pero tumigil na. Ano mangyari? Pag namatay yung puno, wala ka ng mangga. Okay? Imagine someone got saved and stops there. Naligtas ka, tuwang-tuwa ka, pinako ka ng Diyos, ang ganda na patuto mo, pero hanggang sa'yo na lang. Ano mangyari? Pag namatay ka, wala na. Just imagine, if Fuji Church planted Fuji Yoshida, and it will stop there, that is not God's design. Are you getting me? Hello? Amen. Ibig sabihin, yung nag-plant ng Fuji ng Fuji Yoshida Outreach, hindi dapat magwakas dito. Dapat manganak din kayo. Amen.
para magpatuloy po. Because, okay, fruitfulness without multiplication is incomplete. Kulang po yan. Kung nag-plant kami sa Tuyukawa at pagkatapos yung Tuyukawa ay tumayo ng church at sila lang, tuwang-tuwa na sila, masaya na sila, at hanggang dumating si Jesus, sila lang, incomplete po yun. Kaya hinahamon ko kayo. Mamunga kayo, pero mag-multiply kayo by planting other churches. Amen? And by doing that, diyan lang po maging complete ang Great Commission. Okay? Kasi kung ang isang puno na namunga, pagputol yon, wala na po. Kung ganun po ang nangyari, wala na tayo ngayong prutas, wala na tayo ngayong vegetables, wala na tayo ngayong animals, okay? Wala na tayong kakainin, mamamatay po tayo lahat. Pero salamat, yung nilalang ng Diyos ay nagpakarami po sila. Nagpatuloy po ang pag-multiply. So ganun din po ang gagawin natin. God wants us to bear fruit and multiply it so that many can be fed and the trees continue to multiply. We are saved to serve others, to save our family and friends. It's incomplete without multiplication. Multiplication is divine blessings and designed for us na kailangan po gawin natin, mga kapatid. Tuloy-tuloy lang, mga kapatid. Kung ano po ang inyong natanggap, ipasa din po ninyo para sa iba. Amen? Kung paano po nag-open tayo dito, mamunga din po kayo. In conclusion, ay salamat Pastor, conclusion na. Opo, okay. God's command is still the same today. Be fruitful and multiply. Show His love in your life, then pass it on to others that can live in His blessings too. Win souls and make disciples, then multiply to impact our generation. Don't just live for yourself. Bear fruit, then multiply it. Leave a legacy of faith and converts that will outlast you. Keep winning souls and making disciples. Be fruitful and multiply. Amen. And I will end with some of this story. From the beginning, nung nilalang ng Diyos si Adan at si Eva, may blessings kaagad of multiplication. Kaya sabi niya, be fruitful and multiply. And salamat, si Adan at si Eva naging masunurin. Dumami ang humanity dahil po sa kanila. Wala ka dito, wala ako dito, kung hindi nila sinunod. Nagigets niyo? Kung ang anak nila isa, kasi dalawa pa lang anak, nagpataya na eh. Wala na sana tayo. Pero salamat, dumagdag pa sila ng anak. At ano nangyari? Ikaw at ako lumabas. Kaya dito tayo sa mundo ito. Amen? Si Pastor Mercies, Brother Edgar masunurin. Kaya hindi lang may anak, okay? May mga apo na. Kung hindi nila magawa kayo ng ministry. Tama ba? And thank God for that. At ganoon din po kayo. Huwag tayong sumuko. Patuloy po tayo. Hindi lang si Adan at si Eva ang naging masunurin. Nung ginunaw ng Diyos ang mundo, si Noah na lang at pamilya niya ang natira. Anong nangyari? God remembered Noah and God blessed them. Anong blessings ang binigay? Hindi land and building, hindi sasakyan, hindi pera, hindi kayamanan. Anong binigay? God blessed them, saying, be fruitful and multiply. Mga kapatid, alam mo, yun ang kayamanan natin, yun ang blessings natin pag sundin natin. Na para sa iba, mali, para sa iba, mahirap. Pero pag sinunod mo ang Diyos, hindi nagkakamali ang Diyos, kailanman, mga kapatid. Amen? Amen? Sinunod nila. Kaya dumami tayo. Dapat wala na, pero dumami ulit tayo dahil sa kanila. Nung tinawag ng Diyos si Abraham, anong sabi ni Lord? In blessings, I will bless you. In multiplying, I will multiply you. Bagamat, parang imposible silang mga anak. Hindi pumayag si Abraham. Hindi pumayag si Sarah. Bagamat ang edad nila 175, parang mahirap na. Pero alam mo, sabi ni Lord, mga anak, pagdadamihin kita, like the stars in the skies, like the dust
Okay. Doon po sa karagatan. At nag-isip sila ng paraan na mali. O sabi nila, hindi sa mali. Sa tamang paraan. Panganganak ang asawa mo. At nagaw sila ng anak, Isaac. Isa lang. Isa lang. O sabi nila, i-offer mo sa akin. Ginawa pa rin niya. Pero ngayon, I know that you love me more than your son. In blessings, I will bless you. In multiplying, I will multiply you. Ano nangyari? Mula po doon kay Isaac, may dalawang anak, si Jacob at si Esau. Mula kay Jacob, may 12 tribes. Mula sa 12 tribes, ang Israel naging bansa dahil sa kanila. Nung napunta na po sila sa Egypt dahil sa famine, ang Israel po, 70 lang sila pumunta sa Egypt. Pero ang ginawa silang alipin, pinahirapan sila. Ginawang labor, grabe po ang pagpahirap sa kanila. Pero maliban dyan, dumadami pa rin sila. Di nagbigay po ng order ang hari. Ang sino bang lalaki, patayin! Alam niyo ba, pag nawala kami mga lalaki, hindi kumplito ang buhay niyo mga babae. Alam niyo ba yan? Hindi kumplito ang Japan kung wala mga lalaki. So, strategy ni Satanas, patayin ang mga lalaki. Pero ano nangyari? The more na pinahirapan sila, the more they multiply. Hallelujah! Amen! Amen! Bakit? May blessings of multiplication! Hindi mapipigilan ng batas, hindi mapipigilan ng hari, hindi mapipigilan ng Diablo. Hallelujah! Yung blessings of multiplication, nagayan po, nakalagay para sa kanila. At ang dalangin ko, ikaw tuloy-tuloy din. At ano nangyari pagdating sa New Testament, sa discipleship? Sabi po kanina, okay, kahit yung mga disciples, hindi lang churches, yung mga disciples na nag-multiply. To the point, sabi riyan, pati mga pare na-convert sila at sumunod kay Kristo dahil ang mga disciples ay nag-multiply. Mga kapatid, hindi mapipigilan ang iyong pagdami. Hindi mapipigilan ang pag-multiply. I'll give you a recent example. Gumawa po ng batas ang Europe na ilimit ang anak. At ano nangyari? Na-realize nila nung huli, mali ang kanilang desisyon. Anong ginawa nila? Para hindi mapatay ang lahi nila, ang citizenship pinamigay nila kahit sinong tao, anong bansa na pumasok sa Europe. Tama ba? Sumunod ng huli ang Amerika. Nilimit nila ang kanilang panganganak. Ano nangyari ng huli? Ngayon, kahit ikaw dumadaan lang sa Amerika, pag ang anak mo pinanganak in American soil, automatic, ikaw po American citizen. Titignan mo yung statistics nila, dumadami. Pero sa totoo lang, hindi yung by blood. Yung po ay citizenship na pinabibigay nila kahit anong lahi. Dahil kinakapo sila, kulang sila ng mga labor. Dahil po sa decision nila. Pinagtatawanan ng mundo ang China kailan yun. Dahil ang dami nila. Tinakita nila ang China ay number 1 na workforce sa buong mundo. Kailan ulit nagkamali ulit ang China? Nagkaroon ulit sila ng one-child policy. Alam nyo ba ngayon? Hindi na China ang pinakamalaki sa buong mundo. India na ang pinakamalaki sa buong mundo. Korea commit the same mistakes. Japan have committed the same mistakes. And today, anong ginagawa ng Japan para ma-reverse po nila? In-encourage nila mga anak. Grabe po ang effort ng City Hall para mga anak. Because I know, and they know, mamamatay po ang lahi nila. Kung hindi pa bago ang trend ng Japan, nung pumunta ako dito 17 years ago, 130 million ang Japan. Kung ngayon, 124 million na lang. Kung hindi pa bago, by 2050, magiging 100 million na lang sila. Are you getting me? And they realize something is wrong. Mga kapatid, sino mang mga matatalinong bansa, magagaling na mga bansa, mga scientists, mga theologians, at lahat ng mga mahusay na mga tao, you realize they committed mistakes. But God never commit mistakes. Ang kanyang utos na magpakarami, hindi po nagbabago hanggang sa ngayon.
Yes, may kasamang responsibility. Pero tama pa rin ang Diyos. I-challenge ko pa rin kayo. Huwag niyong pigilan ang pagdami as a family. Hayaan mo na si Lord po ang mag-provide ng pangangailangan ninyo. Pangalawa, huwag po ninyong itipid ang pag-win souls ninyo at pag-daughter church ninyo, Pastor Mars. Ituloy po ninyo yan. May pananagutan, pero blessings po yan. Huwag natin kalimutan, and God bless them, saying, be fruitful and multiply. Yan po ang aking ibilin sa inyo. And last, huwag niyong tanggapin yung tinatawag na barrenness. Na kasi parang hanggang tumanda kami, ganito na lang kami. Alagaan namin yung membro, alagaan namin yung church, hanggang dumating si Jesus. Huwag po. Tanggapin niyo yung blessings of fruitfulness. Why live in barrenness when you can become fruitful? Naging Christian ka, matagal na, mag-isa ka lang. Why not win souls? Okay, why not win souls? Actually, sinasabi ko lang yan, it start with one. Start with one. Just one. One friend, one family. But another, okay, another one. Then another one. Then another one. Then magugulat ka na lang, marami na pala. Then you can be a multitude. Never underestimate the power of one. Nung pumunta ako dito, mag-isa lang ako. 1 year after, ang pamilya ko dinala dito. Pero ngayon, ang dami na natin. 15 churches na po tayo. To God be the glory. Never underestimate the power of one. Because from you, you can be a multitude. Pwede bang maging prayer ninyo yan ngayon? Lord, sa pamilya ko, padamihin mo kami. Pangalawa, sa ministry ko, padamihin mo ang disciples ko. Maganda bang prayer yan? At kung yun ang prayer mo ngayon, gusto ko mag-pray ng prayer of blessings para sa iyo. Kung yan ang prayer mo, tayo ka. Amen? And I would like to pray for you. Stand. Okay? I will pray. Yes, I receive that. Kabutihan ng Diyos ay pinapamalas niya, pinapakita sa atin sa magitan ng pagiging fruitful, sa magitan ng pag-multiply. At kung yun ang prayer mo ngayon, raise your hand. And I will pray a prayer of blessings para sa inyo. Just raise your hand. Hallelujah. Amen. Thank you for that hands today. Amen. I will pray for you. Manatili lang nakataas ang inyong kamay. As I pray for a prayer of blessings to you. Father God, thank you po. We will overcome barrenness biologically and spiritually. We want to become fruitful and we will multiply. Lord, in your name, starting today, we will not stop, but we will receive the blessings that comes from on high. The blessings of fruitfulness that whatever we do, we will become fruitful. Siguro may mga bagay kami na masakit na naranasan, mahirap na mga pinagdaanan. Pero tulad ni Joseph, Lord, you can bless us in the land of our suffering, Lord. And today, I release that blessings, Lord, of being fruitful. Ano mang hawakan ng mga kamay, Lord,
bless it, Lord, in the name of Jesus. Ano man, Panginoon, ang mga pamilya, pagpalain mo ito. Yung mga challenges ng mag-asawa, O Lord, tulungan mo na maayos ito. Lord, maging yung hirap minsan sa pagpalaki, pagpapaaral ng mga anak, I pray, dear God, be the provider, God. Be the Jehovah Jireh. Kung ito'y inutos mo, kung ito'y pagpapala sa iyo, ang mga anak hindi burden, kundi blessings. Ang mga anak hindi mabigat, kundi ito'y pagpapala. Yung gastusin, hindi ito sakit ng ulo. Ito ay challenge para lumago kami sa faith namin. Maranasan namin ang himala mo, ang provision mo, Lord. Increase our faith to believe you, Lord. I release the blessings of fruitfulness to every family here today. I release the blessings, Lord, to every ministry here today. Yes, Lord. Ganon din, i-multiply mo ang bawat soul winning namin gagawin. Ang bawat disciple making namin gagawin. Ang bawat church planting namin gagawin. I release the blessings, Lord, today. Hallelujah. That everyone will see how you will bless us, Lord, by being fruitful and multiply. At tulad ng pangako mo, Panginoon, then, after then, nagawin namin to, you will ask anything in your name, and it shall be done unto us in the name of Jesus. Lord, I just bless, Lord, when you use the outreach, Lord, that the church will become more fruitful in the name of Jesus. The silver will become more fruitful, Lord, and this outreach will multiply. We'll have more other churches, Lord. They will be a missions partner to reach Yamanashi and this nation of Japan and even the whole world, O God. Anoint, Lord, Pastor Amers and Pastor Edgar, and even the leaders of this church. Anoint every members, Lord. Make everyone fruitful, successful, multiplying for your glory and honor. And I release that blessings for today in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. And everyone said, Amen. 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 God bless you.